Naranasan na ba ninyong gumawa ng desisyong akala ninyo ay tama, ngunit kalaunan ay napagtanto mong may ibang plano pala ang Diyos? Sa kabutihang palad, kahit hindi tayo nakikinig, hindi tayo iniiwan at pinababayaan ng Diyos. Ang kwentong mapapanood ninyo ngayong araw ay isang makapangyarihang paalala nito. Manatiling nakatutok hanggang sa dulo upang alamin ang mga detalye. Magandang araw po sa inyo lahat. Kung ngayon pa lamang kayo dito sa aming YouTube channel o matagal ng taga-subaybay, ikinagagalak namin nandito po kayo. Ang kwento mula sa buhay ni Padre Pio ngayon ay maaring magbibigay inspirasyon sa inyo sa paraang hindi nyo inaasahan. Simulan na natin ito. Ang kamangha-manghang kwento ito ay mula sa aklat na Amazing Miracles of Padre Pio, The Stories Behind Them ni Frank M. Rega. Ito po siya. Tungkol ito sa isang dalagang nagngangalang Maria Penici na nakaranas ng kapangyarihan ng panalangin ni Padre Pio. Hindi isang beses, kundi 2 beses. Sa mga sandaling tila wala na siyang pag-asa na mabuhay. Ngunit magsimula tayo sa umpisa kung paano ito nangyari. Si Maria ay mula sa Pietrelcina, ang bayang sinilangan ni Padre Pio. Noong 1922, nag-aaral siya sa kolehiyo sa Benevento, isang lungsod na di kalayuan sa kanilang tahanan o bayan. Ngunit sa simula pa lamang ng pasukan, hindi na maganda ang kanyang pakiramdam. Palagi siyang inuubo, hirap huminga, at wala siyang ganang kumain. Nandalawin siya ng kanyang mga magulang, labis silang nabahala sa kanyang kalagayan, kaya agad nila siyang pinatira sa kanyang tiyahin sa kabundukan ng Avellino. Umaasang makatutulong ito dahil sa sariwang hangin doon. Ngunit lalo lamang lumala si Maria. Dinala siya ng kanyang amang si Carmine sa Napoli o Naples upang magpatingin sa isang pinakakilalang doktor doon na nagngangalang Dr. Castronuovo. Sinabi ng doktor na may tuberculosis o TB si Maria at halos maaaring hindi na siya umabot sa katapusan ng taon. Nasiraan ng loob, dinala ni Carmine si Maria pabalik sa Pietrelcina. Pagdating sa bahay, naisip ni Carmina si Padre Pio. Kababayan natin siya, bulong niya sa sarili. Kahit nasa San Giovanni Rotondo na ito nakatira, dito siya ipinanganak at lumaki sa Pietrelcina. Napakarami na niyang napagaling, bakit hindi ang anak ko? Kaya kasama ng ilang kamag-anak, naglakbay sina Carmine at Maria patungong San Giovanni Rotondo upang humingi ng biyaya ng kagalingan kay Padre Pio. Kahanga-hanga ito, kahit mula si Padre Pio sa Pietrelcina, hindi pa niya nakikilala ang pamilyang ito. Maraming taon kasi nagtrabaho si Carmine sa Estados Unidos. Ngunit nang makita ni Padre Pio si Maria, agad niya itong tinawag sa pangalan. Ikaw si Maria Penici. May sakit ka. Nagkakamali ka. Mas malusog ka pa kaysa sa akin. Baka lang iyong baga. Sumabat si Carmine. Padre, napakalala ng sakit ng aking anak. Sinasabi ng mga doktor na wala na siyang pag-asa. Santo kayo. Kayo lamang ang makapagliligtas sa kanya. Naging seryoso si Padre Pio. Huwag kang mag-alala. Ako ang bahala. Kinakabukasan, nagsimulang gumaan ang pakiramdam ni Maria. Nakalakad pa siya paakyat ng monasteryo, isang bagay na hindi niya magawa noong nakaraang araw. Tuwing umaga, dumadalo na siya sa misa ni Padre Pio. Makalipas ang halos 1 linggo, halos nawala na ang kanyang ubo. Sa sobrang tuwa, nais ni Carmina na umuwi na sila at ipagpatuloy ni Maria ang pag-aaral. Nagpunta siya sa monasteryo upang magpasalamat at ipinaalam kay Padre Pio ang kanilang pag-alis. Ngunit sinabi ni Padre Pio,
Hindi pa dapat bumalik sa paaralan ang iyong anak hanggang matapos ang bakasyon. Kung kailangan ninyong bumalik sa Petrelcina, maaari, ngunit kailangan manatili muna dito si Maria ng kaunti pa. Tumutol si Carmine. Padre, santo kayo. Mapoprotektahan ninyo si Maria kahit nasa malayong lugar. Sumagot si Padre Pio, gamit ang isang lumang kasabihang Italyano. Ang mata ng amo ang nagpapataba sa kabayo. Hindi ko alam kung anong ibig sabihin nito. Baka sinasabi lang siguro ang ibig sabihin nito na mas nakakaalam si Padre Pio sa sitwasyon. Ngunit hindi nakinig si Carmine. Bumalik sila sa Petrelcina at nagbalik sa paaralan si Maria. Makalipas lamang ng ilang araw, bumalik ang sakit ni Maria. Ngayon ay may mas mataas pang lagnat. Nang marinig ito ni Padre Pio, sinabi niya, "Sinabi ko na sa kanila, kung nanatili siya dito, hindi siya magkakasakit uli." Habang lumipas ang mga araw, lalo pang nanghina si Maria. Isang gabi noong unang bahagi ng Enero, dumalaw ang isang babae mula sa San Giovanni Rotondo, isa sa mga espiritual na anak ni Padre Pio. May dala siyang telang may dugo mula sa stigmata ni Padre Pio. Kapahintulot ng mga magulang ni Maria, idiniin niya ang relikya sa dibdib nito. Halos agad gumaan ang pakiramdam ni Maria at nakatulog ng mahimbing. Makalipas ang isang oras, nagising siya at wala na ang kanyang lagnat. Kinakabukasan dumating ang doktor upang suriin si Maria. Nang kunin niya ang temperatura nito, hindi siya makapaniwala. Normal na normal. Inakala niyang sira ang termometro kaya gumamit siya ng iba. Pareho pa rin ang resulta. Sinuri niya ang paghinga ni Maria, wala nang problema. Ganap nang gumaling si Maria. Naglakbay si Carmina patungong San Giovanni upang ipaalam kay Padre Pio at itanong kung maaari nang bumalik sa paaralan si Maria. Nang sabihin ng Padre, maghintay pa ng 12 araw. At dito, hindi na siya nangahas tumutol. Sa kalaunan, bumalik si Maria sa paaralan at sa kabila ng pagkawala sa klase ng 53 araw, siya pa ang namuna sa kanilang klase. Nang bumalik siya sa San Giovanni Rotondo upang magpasalamat kay Padre Pio, marahang itinuwid siya ni Padre Pio. Pagpasalamat ka sa Panginoong Diyos na nagpatigil sa iyong ubo at muling nagpagaling sa iyo. Sa Kanya ka dapat magpasalamat at sa wala ng iba. At doon nagtapos ang ating kwento. Hindi ba't kahanga-hanga yun? Muli nating nakita kung paano ang pananalangin ni Padre Pio ay naging daluyan ng awa ng Diyos. Kahit may pagsuway, nanaig pa rin ang biyaya. Napapaisip tuloy ako, gaano kadalas tayo nagmamadali sa sarili nating plano sa halip na magtiwala sa tamang panahon ng Diyos. Ang pananampalataya, pagsunod at pamamagitan ng panalangin ay tuluyang nagpabago sa buhay ni Maria. Ang kanyang kwento ay nananatiling isa sa pinakamatinding patotoong nauugnay kay Padre Pio. Kung may pinagdaraanan kayo ngayon, huwag kang mawala ng pag-asa. Hilingin mo kina Padre Pio at Mahal na Birhen na ipanalangin ka at magtiwala sa pag-aalaga at kalinga ng Diyos. Maraming salamat sa inyong panonood. Kung nagustuhan po ninyo ang video na ito, mag-like at i-share ito upang mas marami pang makarinig ng mensaheng hatid ni Padre Pio. Huwag kalimutang mag-subscribe at pindutin ang kampanilya sa kanan nito upang hindi ninyo makaligtaan ang aming mga bagong i-upload na mga episodyo sa hinaharap. At nais ninyo bang palalimin ang inyong ugnayan kay Padre Pio? Isaalang-alang ang pagiging miyembro ng mga alagad sa kalinga ni Padre Pio. Isang natatanging paraan upang lumago ang buhay espiritual at maging bahagi ng aming komunidad ng pananalangin. Makikita ninyo ang link sa description box sa ibaba.
At dito po tayo magtatapos. Pagpalain nawa kayo ng mahal na Birhen, ni Padre Pio, at siyempre ng ating Panginoong Diyos. At magkita-kita muli tayo sa susunod na video. In nome del Padre, del Figliolo e dello Spirito Santo, e così sia. Sia lodato Gesù e Maria, e